Ano na po ang latest? Medyo matagal na rin po tayo hindi nakakarinig ng development sa nakaambang investigasyon ng ICC sa tinatawag na Duterte Drug War. Yes, ang investigasyon naman nila kasi dalawang set siya. Ng una doon sa Davao Death Squad nung panahong mayor si President Duterte. And of course, during the time ng presidency siya. Ang hindi privy, walang ina-announce palagi ang ICC na mga moves nila. Pero sa ganang amin na mga council, alam namin, patapos na ang investigation. Kaya medyo mahaba-haba na rin actually, 2017 pa na file yung unang kaso. Kami naman, when we filed the complaint sa ICC 2018, no? So, ano na ngayon, more than 5 years na. So, basically, pa-end na ito. And we are hoping na malakas na talaga ang ebidensya dito at mag-issue na talaga ng warrant of arrest, especially sa development ngayon, bagong development, yung investigation ng Quad sa extrajudicial killings noong panahon ng drug war. Ang ibig po It can ninyo, add more evidence doon sa ICC. ang ibig po ninyong sabihin na ito pong aresto na ito ay maaaring mangyari anumang oras ngayon? O Hindi within the natin year, alam, maybe? no? But I think if I may be allowed to predict, it will happen before the end of this year. Kung titingnan. But of course, we don't know kasi ang ICC hindi naman nila sinasabi. Ang nakita ko lang, mas lalong lumakas ang ebidensya dahil sa mga testimonya ngayon ng victims at mga pulis doon sa drug war ni President Duterte. Other than that, yung mga katulad nila Mayor Mabilog na nagtitestify ng public vilification, very important yon, no? Kasi kami na human rights lawyers, may na-establish na kami na na pattern of evidence diyan sa extrajudicial killings. The first is the public vilification of the victim. Like Mayor Mabilog at maraming mga aktivista at mga drug suspects, publicly vilified sila ni President Duterte. Yung second pattern of evidence is the blatant or the impunity with which the crime was committed. It was usually committed in broad daylight or public plaza, maraming witness, or near police stations, as if the perpetrators were never afraid at all of being accosted by the police. And third, complete lack of interest to investigate. So basically, the testimony of Mayor Mabilog, lalo na in-affirm ito ng US by granting him asylum, may affirmation ng US na yung threats ni President Duterte publicly could in fact endanger the lives and security of persons he threatened, as was shown doon sa extrajudicial killings ng drug suspect and of course the activists na namatay din during his term. So sinasabi po ninyo na magagamit nga po itong testimonya ni Mayor Jed Mabilog kung sakaling kailangan po niyang tumestigo sa ICC? Maliban po sa mga lumabas na ngayon. Yes, if he's willing to testify, of course, that can also be used, no? Kasi sabi ko nga, may affirmation sa asylum, yung kanyang kwento na hinaharas, no? And secondly, sa testimony ng mga witnesses, sa testimony niya, naungkat ulit yung issue ng drug list. In fact, if I may request the Quad Committee, na sana isubpina na yung drug list na yan kasi dapat makuha yan kung makuha yan, I'm very sure marami sa namatay, ang pangalan ay nandun. And that will add more evidence na si President Duterte is involved in extrajudicial killings. So sana masubpina na yung, kumbaga, yung drug list na famous na yan para matapos. Na hanggang ngayon, nobody's really seen that But it's been a threat to the lives of many. And lastly, doon sa Quadcom, hindi lang naman si Mayor Mabilog, marami ng testimonies dito na sana isubmit nila sa ICC, no? Or they can give it to us, to the family of the victims, para kami ang mag-transmit sa ICC. In any way, malaking tulong ang mga dokumento nito para mapabilis pa ang investigasyon ng ICC at makapag-issue ng warrant of arrest sa mga kinauukulan na sangkot dito sa drug war killings. So sisikapin din po namin na makahanap po ng kopya ng drug list na ito. Maganda rin po yan para sa aming pagbabalita. Maiba naman po ako, may plano po ba kayo? Kasi gusto po namin pangunahan ng lahat sa Oktubre na pag-partisipa sa politika ulit sa darating na midterm poll sa 2025.
Yes, Corina. Sa ngayon kasi may mga conventions ang Bayan Muna Party List, no? At ang Makabayan, alam mo naman, nag-submit na ang Makabayan ng 10 pangalan, no? At magiging 11 na yan. So may mga senatorial slots pa kaming medyo missing pa. So, but on the other hand, may convention din ang Bayan Muna Party List. So we will see kung saan kami tatakbo. But definitely, may mga tatakbo sa amin, especially since marami sa mga oposisyon, either in the House and the Senate, ay mawawala na after 2025. Ano? Sa House, syempre graduate na si Franz Castro, si Arlene Brosas, graduate na si Kong Edsel Lagman. Sa Senate naman, yung ibang mga opposition minority senators gagraduate din. So we'll definitely run for elections, no? Para naman merong checks and balance sa legislature. But as of now, hindi pa pirmi ang plano and I don't want to preempt the conventions of the party list. Ang bayan muna kasi humintay talaga kami ng convention before we announce anything because our power and our authority comes from the people who attend our conventions. Maraming salamat, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares.